Hi guys! So ako nga pala si Nice, ang babaeng computer tech na may negosyo ng computer shop or computer store since 2020 or since pandemic. So ngayon guys, gusto ko lang i-share sa inyo since negosyante po ako. So ano nga po ba yung mga qualifications ng isang negosyante? So kung ikaw ay isang aspiring negosyante or gustong maging negosyante, so ito po yung qualifications na bilang isang negosyante ay mai-share ko po sa inyo. Okay, so start na po tayo. Ano-ano nga po ba ang mga qualifications ng isang negosyante? So una po, yung pagiging entrepreneurial na mindset natin. So ibig sabihin tayo ay isang business-minded. So, number one na qualification ng isang negosyante ay yung kakayanan mong mag-isip ng mga bagong idea. Or kung may makikita kang opportunity or palaging may naiisip ka sa business idea. Like for example, pumunta ka sa isang lugar. So, laging nandun yung isip mo, ano ba yung magandang negosyo sa lugar na iyon? Ano ba yung mga produkto nila doon na baka mamaya pwede mong mapakinabangan, pwede mong maibenta, or pwede mong madala sa iyong lugar, tapos ikaw lang yung may ganung idea. So may mga ganun po palagi na parang palagi nating i-relate or laging papasok sa isip. Basta na yung papasok anytime laging nandyan siya. So, halimbawa, kumakain ka, makikita mo or maiisip mo bigla, lalo na kung nasarapan ka sa isang bagay na iyon or sa isang pagkain na iyon, paano ba ito niluto? Or paano ba ako makakapagluto ng ganitong version? Or sino ba ang nagluluto nito? Or possible na question mo is, baka naman mayroon ako mapag-franchise nito, tapos madala ko sa aming lugar para maibenta ko. So yun guys, so parang palaging automatic na biglang papasok na lang sa atin na ano ba yung pwedeng maging negosyo. Halimbawa, pumasok ka ng isang salon, lalo pag nakita mo maraming nagpapa-facial, maraming nagpapalinis ng kuko or nagpapaayos ng buhok. Palaging nasa isip mo, magkano kaya yung franchise nito? Maganda ba talaga yung business idea na to? So parang laging may thinking ka na paano at magkano. Okay. So, another po na isa sa qualifications na meron ng isang negosyante is yung may kapasidad siya na mag-handle ng pagpaplano ng isang organization at mamahala ng isang negosyo. So, kailangan ma-set up mo or maiplano mo ano ba yung goal ng iyong negosyo. Ikaw ang maghahanap or magtuturo ka sa mga tao na iyong makakasama sa iyong negosyo. So, dapat malinaw sa iyo na ano nga ba ang mission at vision ng iyong negosyo na itinatayo. At may kakayanan ka na pamahalaanan or pangunahan ng iyong mga taong kasama mo sa iyong negosyo, lalong-lalo na yung mga empleyado mo. So, mag-isa ka mag-iisip at nakasalalay sa iyo yung pag-unlad at ikababagsak ng iyong negosyo. Kaya nga, ang simbolo ng isang entrepreneur or isang negosyante ay puno na umuugat dahil kailangan mong mapalago ang iyong negosyo. So, kung hindi ka magaling sa pag-handle, pagpaplano, pamamahala ng iyong negosyo, so malaki ang posibilidad na ang iyong negosyo ay malugi, bumagsak lamang. Okay? So, guys, ito naman yung pangatlo na masasabi mong ikay may kapasidad na magnegosyo or isa kang entrepreneur kung ikaw ay marunong mag-handle ng cash. So, dapat maingat ka na magtukoy ano nga ba yung mga budget ng iyong negosyo. So, kung halimbawa, uutang ka para sa iyong negosyo at alam mong dapat nakatanim sa isip mo na ikaw ay yung iyong puhunan ay utang lamang yon. So, dapat na-assure mo, ikaw ba'y tumutubo? Dapat nababayaran mo yung iyong mga obligasyon bukod dun sa utang mo. So, syempre, dapat iniisip mo yung mga pasweldo, upa, sa iyong pwesto. So, maraming dapat nating laging isinasaalang-alang na dapat na naiintindihan natin na gastos natin. So, hindi ko kumikita tayo, parang hayahay na. So, dapat lahat ng nagpumapasok, lumalabas, naiilista natin yon para
at the end of the day or month or year, naiintindihan natin magkano po ba yung naging profit natin. Para kung halimbawa gusto mong kumurot, that's the time na kung talagang malaki ang naging kita mo, pwede kang kumurot ng malaki. Pero kung syempre, kung namomonitor mo at alam mong walang masyado pang kita, so talagang kurot-kurot lang tayo. Yung ganun po talaga ang isang negosyante, sakripisyo. Okay? So, pang-apat, so dapat may kapasidad kang bumenta ng mga produkto o ng serbisyo. So, hindi ka pwedeng magnenegosyo na wala kang alam sa sales, wala kang alam sa pagbibenta. Ikaw yung isa sa matinik na dapat na pinakamagaling na marunong magbenta ng inyong produkto. So, para sa ganun din, makakapaghubog ka ng iyong mga empleyado na magiging katuwang mo sa pag-sales din. So, ikaw yung magtuturo sa kanila ano ba yung tamang pagbibenta. Kaya isa sa talagang qualifications ng isang negosyante is marunong ka sa pagbebenta ng produkto. So, sabi nga nila, ang sales, yun daw ang dugo ng ating negosyo. So, kung mawawalan ka ng sales, siguradong mamamatay ang iyong negosyo. Kaya, number 1, dapat intindihin natin paano ba at paano tayo gagaling sa pagbebenta ng ating produkto. So, number 5, ang isa pa sa qualification ng isang negosyante ay ang kakayanan niyang mag-risk taker. Okay, so dapat naniniwala ka ba dun sa kasabihang the biggest risk is not taking any risk? Diba? So kung negosyante ka at meron kang business idea, talagang yung iba nga dyan parang naku, hindi talaga mapapakali yan hanggat hindi niya matatry yung kanyang inaiisip na negosyo. Especially dun sa mga bagong puput up pa lang ng negosyo. Basta may business idea yan, hanggat hindi nila nasusubukan, hindi nila execute yung kanyang naiisip na negosyo, talagang yan ay handang mag-risk para lang masubukan kung mag-workout ba yung kanyang naiisip na business idea. Another one is yung isa pa sa qualifications ng isang negosyante is yung networking abilities mo. So, masasabing ikaw ay isang may kapasidad na isang negosyante kung ikay may kakayanan na mapalawak ang iyong connection sa ibang industry at iba pang mga sektor na maaring magdala ng opportunity para sa iyong negosyo. So, hindi pwedeng ikaw lang, solo-solo mo. Mas maigi na marunong kang connection ang tawag doon eh. So, baka naman ikaw ay maging supplier nila and at the same time, baka may kailangan ka rin na produkto galing sa kanila. So, ganun po. Para mas lumawak po, kailangan natin marunong tayo ng networking. Okay? So, isa sa last na qualifications na aking base sa aking experience, ito po yung pinakamaganda. Ano po? So, yung pagiging matatag at madali kang makabangon. So, paano ba ito? So, maraming pagsubok. Marami ka talagang harapin na stress sa negosyo. So, ang isa sa qualifications ng isang negosyante is yung may kakayanan siya na magpakita ng tibay ng loob. So, kaya mong mag-adapt, kaya mong bumangon ng mabilis. Halimbawa, may taong naninira sa iyo, may taong gustong sumira ng reputasyon mo, or may kinakaharap kayong problema sa inyong negosyo, may nagrereklamo kayong mga kliyente, or parang medyo mahirap yung sitwasyon mo. Hindi ka pwedeng ikaw ay magpapadala sa iyong emosyon na parang ang dating is madali ka yung ikaw ay parang gusto mo na sumuko. So, kasi once na nangyari yon, ang unang maapektuhan na ay ang iyong negosyo. Kaya kailangan mabilis ka, matatag ka, madali kang makabangon. Kasi kung hindi mo yun gagawin, naku po, unang-una magsasuffer ang iyong negosyo. So, yun po, kailangan matatag at madali tayong makabangon. So, yun lang guys. So, hopefully, may natutunan kayo dun sa mga i-share ko sa oras na ito. Ano? So, actually, personal experience ko po yan na i-share sa inyo. And actually, since 2018 pa naman ako talaga nagnenegosyo. So, medyo mahaba-haba na rin po yung mga naranasan ko
mga na-experience ko. Yan, mga eye bags na yan. Kaya, so hopefully po, may natutunan kayo. At kung nagustuhan nyo po yung aking share na video, please like lang po and subscribe. Paki-share na rin po kung pwede. Okay. And then, para po, kita-kits na lang po tayo sa susunod ko pa pong mga videos na i-upload. So, yun lang po. God bless everyone and salamat!